Magandang umaga Pilipinas. Okay, isa po sa mga highlight din nung nakaraang Quadcom hearing dito po sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte, ito pong bakbakan nila ni former Senator Trillanes. Ang tindi mga kaibigan. Dahil ito pong si former Senator Trillanes pumayag magpasampal kay Duterte kapalit ng pirma sa bank waiver. Yan po yung isa ding naging matunog kasi walang problema, pipirma ako. Kasi nagiging bluff Nagiging pipirma daw sa waiver tapos nung kinukuha yung confirmation, pipirma ko, sampalin ko lang yun. Ang sagot naman ni former Senator Trillanes, sige, sampalin mo ko, basta pirmahan mo yung waiver. Panoorin po natin ito mga kaibigan. Let's go. Earlier, Mr. Chairman, na yung pagsasabi niya na he's willing to sign a waiver, it's the same thing. It's always a bluff. Ngayon, ayan po yung sinasabi natin. Yun po kasi yung style na ewan ko ni former President Duterte at ng mga kaalyado niya, maging ganyan din na yung ginawa ni si Harry Roque. 'Di ba, magsasubmit daw ng dokumento ng pagbebenta ng lupa, hindi naman ginawa. Ito po, yes, magsasign daw ng waiver para tingnan po yung kanyang bank account dahil paratang po ni former Senator Trillanes yung mga pumapasok na 45-50 million na pera ay drug money daw ho. Sabi niya, okay lang, magsasign siya ng waiver pero babawiin. Magsasign lang daw siya. Pero kapalit, sasampalin niya si Trillanes. Ano ba? Ito yan yung mga na mahirap lusutan ng mga DDS. Lalo na yung mga DDS vloggers. Kagaya ni Banat Bay. Di ba ho? Kasi alam niyo na, di ba? Kung walang tinatago, bakit? Matatakot. Ayan. Panoorin natin. yung sasabihin niya, sasampalin daw ako, pipirma siya ng waiver. Sige po, pwede, papayag ako, sampalin niyo ako, pero pirma muna kayo sa waiver. Diba? Savage din to si former Senator Trillanes Mr. Chair, the point of order. Nagkainitan po sila dito to the point na muntik pong or umamba na babatuhin ng mikropono ni former Senator former President Duterte. Ito pong si former Senator Trillanes. Nasa gitna nila si De Lima tsaka si Father, mga kaibigan. Panoorin po natin ito. Just so that we can put to rest this issue of waivers, because it's been going back and forth. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Ayan. Hindi. Sampalin ko sa publiko. Hindi. Wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. Chairman. Sampalin ko sa ano sasabihin ni Trillanes? Siya suspended. Sabi ni Trillanes, halika. I think, sorry po sa mga fans ni dating Pangulong Duterte, nung time na siya po yung presidente, gagana po yung mga ganito diba? Yung mga ganyang mga atake, mga ganyang bluffing. Pero po ngayon, since like nilalaro na lang siya nila Trillanes, diba ho? At ng iba pang mga kongresista, diba ho? Ayan, halika, sige. Ginaganon po siya ni Trillanes. Although, syempre, parehas silang out of order doon, kaya sinaway po sila ng ating mga kongresista dyan sa Quadcom. Alam mo, pansin ko lang nadadaan pa somehow as of this moment ni former President Digong sa pagbibiro pero hindi. This is a serious matter. Akala siguro ng mga DDS natatawa naman sa mga jokes ni tatay yung mga kongresista Siguro naman all goods na, hindi po. 'Di ba? Wag po kayong palilin lang, 'di ba? Because all the statements that he is claiming, yung mga pag-amin po na kanyang ginawa, mga kaibigan, at yung ito pa, yung dagdag na pasabog na bank accounts, joint account ni former President Digong at Vice President Sara Duterte, na milyong, 45 to 50 million po ang pumapasok, mga kaibigan, and naimbestigahan na daw po yan as per former Senator Trillanes ng AMLA, 'di ba ho? Na parang naipasa na din yata sa ICC at parang audited na, mga kaibigan, na walang kakayahan yung mga source na nagpadala niyan sa bank account, yung mga may negosyo daw yun na ginagawang front, na makakita ng ganong kalaking halaga nung inimbestigahan po yung mga negosyo ng mga tao na yun. Pero ito po yan.
Nakita nyo po kanina nung sinabi ni Chairman Suarez na kung pwede siyang pumirma, ano hong ginawa niya, nang gulo siya, no? Pero baka pwedeng ibalik natin. Yun po kasi. Okay. So, yung una, yes, pipirma. Pero nung kino-confirm na, pipirma, pero sampalin ko muna si Trillanes. Diba? Yun po yung style kasi ni former president, diba? Urong sulong Sasabihin niya to, mag-claim siya ng ganito, tapos sasabihin na naman, hindi naman ganyan ang ibig kong sabihin. Then, after po ng hearing na ito, nanood pa ako nito nung dinismiss na yung hearing and reschedule ng November 21, tinanong po si former President Duterte, pipirma po ba kayo ng waiver? Kasi yun yung una niyang claim Parang si Harry Roque, di ba? Magsasabit daw ng dokumento. Pagkatapos, sige, pipirma ko, pero lahat dapat dito pumirma din. Ano yun? Kayo ho yung kayo ho yung iniimbestigahan Di ba ho? Ba't kayo magdadamay ng iba? Kayo yung dito sentro ng ng investigasyon ng lahat ng ito, kaya nangyari to lahat. War on drugs, EJK. Di ba? Para kayong si Harry Roque. Pero po ang punot dulo niyan, kung ako po fan ninyo, kung wala ho kayong tinatago, sign the waiver. Di ba ho? Sige, panoorin pa natin. Doon sa issue na pipirma siya ng waiver. O baka ngayon, nagtutulog-tulugan naman ho. So, pwede po natin Savage talaga papirmahin si ng waiver. Trillanes. Yeah, Senator Trillanes, we'll get to that item later. So I gave you your chance to speak, and I will now recognize Congressman Sendanya. Yes, Congressman Sendanya. Thank you. May I interrupt? Mr. Chairman. Just one moment. I was not sleeping. I was praying. I was not sleeping, I was praying. Narinig ko na ho dati yan Di ba? Nagiging lang ho kasi, pagka may mga times na nasusukol ho, nako-corner, mahahalata mo din yung body language ni former President Duterte. Pag nako-corner siya, babato siya ng mga jokes para ma-divert. Ito, seryoso pong pagmamasid to doon sa hearing. Pagka nako-corner na nasasakote, magjo-joke para madadivert yung atensyon ng ating mga kongresista, hindi siya lalong idiin. I hope I was included in your prayers, former President. Magdarasal po ako, hindi ako nagtutulog. Okay. Yes, Chairman Paduano. Alam mo, maswerte pa nga si former President Duterte. Some of the congressman, sumasakay sila sa joke pinagbibigyan nila kahit minsan may mga pagmumura. Nung malapit na matapos ng hearing, mura na ng mura Ad hominems na yung sinasagot. Ito na naman, super ad hominem na naman dito kay Raul Manuel. Inaano niya yung pagpilantik ng kamay ni Raul Manuel. Pero hindi kasi yun ang issue di ba? Since Mr. Chair, I am more particular on the case that you just have recently filed, the 6.4 million. Ngayon, involved dito. Forward natin ng konti So, Maghingi kayo ng bank accounts ko. Ito si Adjan. Yes, Mr. Chair, I was just merely requesting. What is my purpose here? No, Mr. Chair, with all due respect, I was just merely confirming. That's why Ayan, kino-compare po kasi ni Congressman Adjong yung willingness ni former President Duterte sa pagpirma po ng waiver. Ngayon nga, pagka kinukumpirma yung siya din naman nagsabi, willing siyang mag-sign ng waiver. Siya din galing din sa kanya, I would sign a waiver. Parang si talaga no? Style ni Harry Roque. Wala pong problema yan. Kaya po lumaki aking assets dahil sa aking pagbebenta ng lupa. Wala pong problema yan. Isasubmit ko po ang mga dokumento na makapagpapatunay na kami po yung nagbenta ng lupa. Asa na ngayon si Harry Roque? Bluff. Yan po ang numero 1 po nilang estilo. Ngayon, ito pong si dating Pangulong Duterte. Sige, I will sign a waiver. Tapos po, sineryoso siya ng ating mga kongresista. Okay, can you sign the waiver now instead of tomorrow? Kasi may sabi ata si former President Duterte na bukas ayusin yung waiver. Di ba? Ngayon na po, wag na bukas. Siguro, syempre, unprepared. Di ba? Although, kung yan naman ay kinabukasan pa tapos po, di ba? Winidraw mo yan o nilipat mo, lalabas pa rin yan. Di ba? Kung iimbestigahan yan, di ba? Yung AMLA, di ba ho? Kahit anong labas-pasok sa account mo na pera, makikita ho yan.
Tapos yung sagot ni former president, hindi kasi ano yan eh, joint account namin ng asawa ko. Hindi po, joint account po yon, yung prenisinta ni former Senator Trillanes, account po ni former President Duterte at ni Sara Duterte. Former President, confirming and to elaborate further on the question propounded by... So mahaba ito mga kaibigan. Tingnan po natin kung ano pong sasabihin ni dating Pangulong Duterte dito na sa press conference after the hearing. Ito po tingnan po ninyo. Ay, ito na. What do you mean to suspend this hearing. Okay, there is a motion to suspend this hearing and duly seconded, and hearing no objection, the motion is approved. Ito na. Sir, ano na kung gano'n nyo? Kung decision nyo sa bank waiver, pipir mo po ba kayo ng bank waiver? Lahat. Hindi lang ako. Tingnan mo. Wala na. So, yung in-offer niya na magsasend siya ng waiver, bluff lang pala. So, ibig sabihin, tama po si Trillanes. Nung kinokompirma, yan po dyan po tayo magaling lilusot na naman yung mga apologies ni Duterte dyan. Siya nag-offer parang si Harry Roque, di ba? Sasabihin, hindi, ano yan dapat lahat. Bakit lahat? Lahat ba iniimbestigahan? Di ba siya? Di ba? Yung accusations ni former Senator Trillanes na yung mga 45 to 50 million na pumapasok sa kanyang bank account, joint account nila ni Sara, coming from drug money. Kaya po gustong mapapirmahin siya ng waiver para po, 'di ba? Imbestigahan ang kanyang bank yung mga transaksyon sa kanyang bank account. Ano pong sagot niya? Pero lahat din dapat. See? So, sorry sa debating ito between Trillanes and former Senator Duterte, I think Trillanes has proven his point na yes, 'di ba? Nang bablap lang si Duterte, style niya yan. Yun po ang sabi ni Duterte, ganyan ang style niya nang bablap As in lahat. Sino po? Sino po? Lahat na gusto ko ituro dyan. Kami yung nag-uupot ng harap ko. Di wala din, di ba? Bakit ano lang? Bakit ho ikaw lang? Kayo ho ang ano dyan Bakit? Bakit lahat ang... Kayo ho yung hot seat di ba? Pasok. Hindi, sa itaas. Taas. Okay, well anyway mga kaibigan, bottom line po dito, okay? Alam ko na yan, mag-iisip na naman yung mga DDS kung paano po nila lulusutan yan. Yung mga joker kasi yan card, gagamitin nila yan. Ano pa? Number two, read between the lines card, gagamitin nila yan. Number 3, 'di ba? Yung hindi naman ganyan kasi ang ibig sabihin ni tatay card. Yan. Gagamitin nila yan. Ganyan yan yung mga, 'di ba? Pagka nasasakote na yung mga yan. Pero the point is, kung wala kang tinatago, kung malinis ka kagaya ng sinasabi mo sa hearing na yan, dapat hindi ka mag-aalangan na mag-sign ng waiver para makita ang mga transaksyon sa bank account mo, 'di ba? Ikaw ang nag-open yan, yung sign ng waiver na yan di ba? Si Harry Duterte, Harry Roque, nag-offer din na ipapasa yung dokumento ng pagbebenta ng lupa. Asa na ngayon? Puganti na. Okay? Comment down below. Ako po si Silver Voice TV. Magandang umaga po sa inyo lahat. Abangan po natin ang susunod na hearing November 21st.